Welcome to my channel sa lahat ng viewers natin. Ito na naman yung ayusin natin tong brake sa likuran. Umiipit siya. Yan, kahit hindi tayo nagbi-brake, talagang kumakapit yung brake pad. Kaya tignan natin kung stack up ba yung kanyang piston, para malaman natin kung stack up yung piston niya. Gamit tayo ng flat screw para ilubog natin tong piston niya kung kaya natin na ilubog. Pero pag hindi, pag mahirap, siguradong stack up yung piston, mga ka-rider. Yan, mahirap siya na ilubog, matigas. Kaya alam ko na piston yung kanyang sira. Kung minsan naman yung kanyang slide pin stack up, yun lang yung kadalasan na nasisira sa mga disc brake na ganito. Kung hindi yung piston, yung slide pin lang, yun lang yung i-check nyo, mga ka-rider. Okay na yung ikot ng gulong natin, hindi na umiipit yung brake pad. Ito, tanggalin natin tong gulong para malinisan natin yung kanyang piston, mga ka-rider. Tanggal na tong kanyang gulong. Ito, tanggalin natin tong kanyang brake pad. 7 taon na tong motor natin, mga ka-rider, pero hindi pa ako nagpapalit ng brake pad. Ito pa rin yung stock na brake pad nya, mga ka-rider. Kaya tanggalin lang natin ito. Sa mga baguhan dyan, itong isang slide pin lang na ito ang tanggalin nyo. Pag gusto nyong magpalit ng brake pad, tanggalin na yung brake pad nyo. Ito lang, isa na ito ang tanggalin nyo kung magpalit kayo ng brake pad. Sa 7 years na hindi ako nagpalit ng brake pad, ganito na kanipis. Sunod natin na tanggalin tong kanyang piston. Ang pagtanggal pala nito, simple lang, mga ka-rider. Pisil-pisilin nyo lang yung kanyang handbrake o kaya foot brake. Kusang aangat yan, diba? Simple lang na tanggalin. Ito, tanggal na. Ayan, yung kanyang piston. Linisan natin ito, mga ka-rider. Hindi natin ito ililiha, baka masira lang. Magasgas lang kasi pag gamitan natin to ng liha. Ganito naman kadumi itong kanyang loob. Tignan natin kung ano tong itim na ito. Yan, napakadumi talaga, mga ka-rider. Parang ano na to, yung maitim na putik. Yan, sobrang dumi talaga. Kaya pala ganon yung piston, hindi bumabalik pag bitawan natin yung handbrake.
Yan, naibalik na natin yung piston nya sa simpleng paraan. Linisan lang natin itong slide pin. Okay pa naman siya, hindi pa naman kinakalawang, pero isabay ko na linisan para hindi naman ito yung sunod na problema. Lagyan ko lang ng Singer oil para madulas, at lagyan natin ng kaunting grasa. Dalawa yung kanyang slide pin na kailangan yung linisan. Wala pa tayong nabili na brake pad mga ka-rider, kaya pansamantala na ito muna yung ibabalik natin. Papalitan ko din ito pag nakabili ako ng brake pad. Hindi ko naman ito nilalayo, kaya okay pa to na gamitin ko. Pansamantala lang. Yan, ibalik na natin. Simple lang yung pagbalik nito. Ito, naibalik na natin tong kanyang gulong, kaya higpitan na lang natin tong kanyang tornilyo. Three days later. Ito yung lumang brake pad natin, tinanggal ko na. Yan, kung makita natin talagang napakanipis na. Nakabili na ako ng bagong brake pad. Ito yung nabili ko, sobrang kapal, bagong bago talaga, original ito mga ka-rider. Ito yung ipapalit natin. Nabili ko lang ito sa online. Okay naman, wala naman sira, mukhang matibay naman ito, kaya palit ko na to mga ka-rider, para safety tayo pag nagpapatakbo tayo sa daan. Mahirap na pag hindi kondisyon. A few moments later.
ito na ilagay na natin mga ka-rider. Hindi ko na pinakita kung paano ko siya nilagay. Simple lang naman, madali lang naman ito ilagay. Isang slide pin lang yung tanggalin nyo, mailagay yun na to. Kaya yun, maganda na, hindi na kumakapit. Okay na yung ikot ng gulong natin. Hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa mga nanood at pa-subscribe naman ang YouTube channel natin para updated kayo pag